oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 4 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Trabaho para sa Bayan Plan, inaasahang makakalikha ng 3 milyong trabaho hanggang 2028. Pamahalaan magdodoble kayod upang tugunan ang tinatawag na job skills mismatch. Ronda Pilipinas. Proposed national budget para sa taong 2025 inilatag na ng Administrasyong Marcos. Pondo para sa naturang budget huhugutin sa mga bagong buwis. Ronda Pilipinas. Tourism arrival sa Coron, Palawan tumaas. Lokal na pamahalaan tiniyak na pasisiglahin pa ang industriya ng turismo. Ronda Pilipinas. At mamaya, Korte Suprema nagpasya na sa power of subordinate legislation ng DOJ. Mga bilanggong convicted sa heinous crimes, bawas sentensya na. Abangan ang special report sa Siyasat. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, Canadian military nagkakasana ng evacuation plan para sa kanilang mga mamamayan na nasa Lebanon. Ronda Pilipinas. Balitang pampalakasan ay Filipino tennis sensation Alex Ayala bigong makapasok sa Wimbledon main draw. Ronda Pilipinas. Showbiz, sa pamilya ng nawawalang beauty queen magbibigay ng pabuya sa makakapagturo sa kinaroroonan nito. Ronda Pilipinas. Totoo nga bang mabilis tumaba ang mga taong masayahin? Ronda Pilipinas. Mamaya, madalas bang na mga liwa ang kalivin mo? Mamaya sa NBI. Naku, bawal ito. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ito pong si Mayor Francis Zamora, ilang beses na pong nagsosorry. Pangalawang araw na niya nagsosorry sa lahat ng mga nabasa. Pati yung nasa buya ng asido, nagsosorry. Dalawa na po yata na mga kababayan po natin na magsasampa ng kaso dun sa mga nambasa. Okay, nananawagan po si Mayor sa lahat po, lalong-lalo na estudyanteng nabasa yung kanyang school papers, yung kanyang laptop, yung kanyang cellphone, nasira po lahat. Nananawagan si Mayor na puntahan mo daw siya sa kanyang opisina at tutulungan kanyang magsampa ng kaso. Parang hindi yata sinabi ni Mayor na papalitan yung laptop. Parang hindi yata. At nananawagan siya sa lahat ng mga nabasa at naperwisyo. Ha? Ito lang yata yung fiesta na hindi pinupuntahan. Ito lang yata ang fiestang iniiwasan. Itong Wata-Wata Festival na ito. Kawawa naman. Kawawa ho yung mga naistorbo sa kanilang mga trabaho na ngayon ay ini-encourage po ng lokal na pamahalaan ng San Juan na magsampa daw kayo ng kaso, lalong-lalo na kung kilala ninyo kung sino ang nagsaboy sa inyo ng mga tubig. Lalo na ho yung sasakyan na pinilit buksan at sinabuyan ng tubig. Magkaso daw kayo. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na po tayo sa
DWIZ 882 Metro Mega Manila. Live na din po tayo sa DWIZ News FM Regional Stations. Live din tayo sa Radyo Ronda sa buong Pilipinas at sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV sa Aliw Channel 23. Ako si Dennis Antenor Jr. ang Ronda Pilipinas. inyong tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita natin, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging susi sa paglikha ng 3 milyong bagong trabaho hanggang sa taong 2028 ang Trabaho para sa Bayan Plan. Sa kanyang talumpati sa National Employment Summit sa Manila Hotel, sinabi ng Pangulo na layunin ng naturang labor plan na makalikha ng dekalidad na trabaho na titiyak na sa kapakanan o titiyak sa kapakanan, empowerment, competitiveness at seguridad ng mga manggagawa sa lahat ng sektor. Ayon sa Labor Force Survey noong Hunyo 6 ng kasalukuyang taon, karamihan sa labor statistics ay bumuti na mula April 23 hanggang 2024. Samantala, nagdodoble kayod na rin ang pamahalaan upang tugunan ang mga problema sa labor sector tulad ng job skills mismatch, underemployment at yung mismong tinatawag na unemployment. Kaugnay nito, tiniyak ni PBBM na sinisikap ng gobyerno na makikisa o maikasa ang reforma sa basic education curriculum habang tuloy-tuloy ang paglalagay ng technical and vocational education and training sa senior high school at pangangasiwa sa employment activities. Dagdag pa ng Pangulo, paigtingin din ng pamahalaan ang upskilling at reskilling upang mayakma ang kakayanan ng mga manggagawa sa pangangailangan ng local at international labor markets. Makabagong teknolohiya, digital economy at artificial intelligence. Ronda Pilipinas. Aabot sa 6.35 trillion pesos ang hinihiling budget ng Administrasyong Marcos para sa susunod na taon. Magkano? 6.35 trillion pesos. Ayon sa Budget Secretary kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ang nasabing halaga ay katumbas ng 22% ng gross domestic product ng bansa at mas mataas din ito ng 10.1% sa 5.768 trillion pesos na budget ngayong taon, 2024. Sa ilalim ng panukalang budget, ipagpapatuloy ang mga nasimulan sa unang 2 taon ng administrasyon kasabay ng pagsusulong ng economic at social transformation. Tututukan din ang pag-develop at pagprotekta sa kakayahan ng mga individual at pamilya at pagpapaunlad sa production sectors upang makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho at produkto. Sinabi naman ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, na kukunin ang pondo sa mga bagong buwis gaya ng value-added tax sa digital services, excise tax sa single-use plastic, Create More Act at yung tinatawag na mining fiscal regime. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Traffic advisory sa mga motorista sa paligid ng CCB Complex sa araw ng bukas, Sabado. Alamin po natin ang report ni Patrol 5. Ayo pa ako, Kuya Aya. Ilang kalye ang isasara sa bahagi ng CCP Complex kaugnay sa pagdiriwang ng Aliwan Fiesta bukas June 29. Magsisimula ang road closure mula alas 12 ng tanghali ng araw ng Sabado hanggang alas 12 ng hating gabi para sa Grand Parade ng Aliwan Fiesta 2024. Para sa mga sasakyan mula sa Rojas Boulevard na dadaan sa southbound lane ng CCP Complex, maaaring kumana sila sa Pedro Bucanig Street patungo sa kanilang destinasyon. Para naman sa lalabas ng CCP Complex, maaaring tahakin ang Atang de la Rama Street patungong Buendia Avenue o yung Senate Road patungong Makapagal Boulevard. Sa mga patungo naman ng PICC mula Buendia Extension o Makapagal Boulevard ay maaaring tahakin ang kahabaan ng Sofitel Road at kumanan sa Via Soto kung magmumula sa PICC patungong Rojas Boulevard o EDSA. Maaaring tahakin naman ang kalye ng Halandoni, Pabuendia Extension o Makapagal Boulevard.
Ito si Patrol number 5. Ayuyupan ko para siyempre elemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ako, mananawagan din ako dun sa mga basketball. Oo, meron silang mga motorcade, lalo na pag Monday to Friday. Huwag na. Huwag na. Kasi nakaka-istorbo po eh. Hindi na ako babanggit ng Hindi na ako babanggit ng syudad Pero mananawagan ako lalong-lalo na sa mga barangay captain. Huwag na yung idaan yung parada ninyo sa EDSA. Oo, wag na kasi nagkukuso ng traffic eh. Oo. Baka pwedeng na lang yung diretso ng programa. O, panawagan lalong-lalo na doon sa mga may pa-basketball. Yung pa-basketball okay yan para sa mga kabataan. Pero wag na parade tapos motorcade na dadaan pa sa EDSA, nagkaka-traffic po tayo eh. Sige, alamin na natin ang mga magiging weather at kung matutuloy ang mga lakad natin ngayong araw ng Friday at ngayong weekend. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. At ang opisyal na istorbo sa buhay natin. Ang opisyal na wawasang ng mga plano natin ngayong weekend. Para sa weather report, nandito si Daryl Justin. Daryl, go! Hindi mawawasak ang weekend dahil maganda ang umaga ngayon Pilipinas sa ating weather report. Unang good news to yung low pressure area na binabantayan natin na nababanggit simula pa kahapon, simula pa ng isang araw ay nalusaw na. Yup. Asahan natin ang gradually improving weather sapagkat humina at hindi na nakakapekto rin sa bansa ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sabi sa inyo, good news tayo ngayon lalo na payday Friday. Yup. Bagamat wala ng LPA, patuloy din na umiiral pa ang easterlies o yung mainit na hanging nagbumula sa karagatang Pasipiko na magdadala ng mainit na marinsangang hangin sa bansa sa mga lugar ng Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region dahil ang easterlies po tatagal hanggang Linggo. Samantala dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, makakaranas rin tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga panakanakang mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat lalo na sa hapon. Sa ating 3-day weather forecast para sa Metro Manila, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon na may mga kalat-kalat na mga pagkulog, pagkidlat lalo na sa gabi mula ngayong araw, Biyernes hanggang sa Linggo. Ang temperatura maglalaro po sa 27 hanggang 34, bukas 25 hanggang 32 Sa Davao yan? Ay, Davao pala yan. Nasaan Manila? Yan. Larga natin yung Manila. Metro Cebu yun eh. O yung susunod, yung may Manila ba tayo yan? Manila yan. Sige, baka inaano pa eh. Ayan, 27 hanggang 34 bukas. Yun. Sa Linggo. Sa Lunes naman, around 27 hanggang 33. Dito naman sa Metro Cebu, asahan din na mamaya hanggang bukas o hanggang Linggo, ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon may mga kalat-kalat na mga pagkulog at pagkidlat, lalo na sa gabi. Maglalaro mula 26 hanggang 33, pinakamataas yan sa susunod na 3 araw. Sa Metro Davao, asahan ngayon hanggang bukas ang bahagyang maulap rin na hanggang sa maulap na panahon na may mga kalat-kalat na mga pagkulog at pagkidlat, lalo na sa hapon at gabi. Maglalaro naman ang temperatura sa 25 hanggang max of 32 degrees Celsius Saturday hanggang Monday. Ayun. So yung mga nagbabalak dyan, sabi ko nga, gradually improving ng weather. Pwede na kayong maglaba, pwede na kayong gumala-gala, huwag lang kayong mambabae ha. Patay tayo dyan. Ay, Sumikat na- maraming Maraming- Merong bigla na lang umalis sa radyo. Ay, nako. Yung nabanggit yung huwag kayong mababae. Ha? May Nawala. Sige, babalik na rin niya maya-maya. Sumikat ang araw kanina alas 5:30 ng umaga at lulubog ito mamaya alas 6:29 ng gabi, sakto pagtanggap nyo ng sahod. Paalala lamang po na kahit tayo ay nasa monsoon break, hindi po nawawala ang posibilidad ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa hapon o gabi. Kaya't maging handa, mag-ingat at dalhin ang mga panangga sa matinding init at ulan. Susunod yung weather update mamaya sa Balitang Bayan alas 12 hanggang 1:00 ng tanghali. At yan ang aking weather report, whether you like it or not. Ako po ang opisyal na tagaganda ng araw ninyo ngayon, Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas.
Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, tumaas ang tourist arrivals dyan po sa may Coron, Palawan. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Michelle Albania, Tourism Officer ng Coron, na nahigitan na nila ang pre-pandemic arrivals sa kanilang lugar. Aba, pre-pandemic ha? Ayos ah. Matatanda ang napabilang ang Palawan sa Best Island category ng travel website na Luxury Awards 2024 by Travel Plus Leisure Asia, kung saan nakakuha ito ng ikatlong pwesto. Na-hit na po namin pre-pandemic ang arrival natin ngayon, this year. Actually, sir, tumaas pa po ng mga around 50,000. Yung same period, January to May 2019 to January to May 2024. Kaunay nito, tiniyak ni Albania na nagpapatuloy ang kanilang mga pagsisikap upang pasiglahin pa ang industriya ng turismo sa Coron. So patuloy po ang aming mga information campaign, patuloy po ang pakikipag-usap at pakikipagtulungan sa mga private sectors at sa mga frontliners. Patuloy po ang mga trainings nang sa gayon po ay hindi mawala sa bawat isa sa amin ang kagustuhan po namin na pangalagaan ng aming kapaligiran sapagkat ito nga po ang puhunan ng aming turismo sa ngayon. Hi! Sarap pumunta ng Coron! Yan po ang tinig ni Michelle Albania, Tourism Officer ng Coron, sa eksklusibong panayam ng DWIZ! Ronda Pilipinas. Samantala, ito na! Humingi na ng paumanhin si San Juan City Mayor Francis Zamora sa mga naabala ng Wata Wata Festival. Pwede bang maglabas ka ng video tungkol dyan sa Wata Wata? Marami ng video sa online, di ba? Nako, yung mga kababayan natin nagre-reklamo. Kaugnay nito, hinimok ng alkalde ang mga nasaktan o na biktima na magsampa ng reklamo at tiniyak na susuportahan ng lokal na pamahalaan ang mga individual na balak na magreklamo. Tiniyak din ng San Juan Police at ng pamahalaang lungsod na hahabulin nila ang mga nanggugulo o nanggulo nung kasagsagan ng fiesta, yung wata-wata. Oo, nabatid na maraming motorista at commuter ang umalma sa hindi makatwirang pambabasa sa kanila ng mga taga San Juan. Ronda Pilipinas. Samantala at ito na. Puntahan natin ating siyasat special report. Korte Suprema nagpasya na sa power of subordinate legislation ng DOJ. Mga bilanggong convicted sa heinous crimes, bawas sentensya na. Narito ang isang siyasat special report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Nito lamang Abril 3, idiniklara ng Korte Suprema na entitled ang mga bilanggong convicted sa heinous crimes na bawasan ang kanilang sentensya. Alinsunod ito sa Republic Act No. 10592 o No Good Conduct Time Allowance na mas kilala bilang GCTA Law. Sa ilalim ng nasabing batas ay babawasan ang sentensya o iiklian ang panahon ng pagkakabilanggo ng mga convicted basta't magpakita ng magandang asal. Layunin din itong mabawasan ang pagsisiksikan sa piitan ng mga bilanggo, lalo na sa New Bilibid Prison. Pero sa desisyong pinunente ni Supreme Court Associate Justice Maria Filomena Singh at na-promulgate noong 1 linggo, napag-alaman ng SC na lumampas na ang Department of Justice sa jurisdiksyon nito o sa kanilang power of subordinate legislation. Ito'y makaraang iitsapwera ng DOJ ang mga convicted sa mga karumal-dumal na krimen sa mga dapat makinabang sa GCTA law. Ayon sa SC, walang bisa ang 2019 Implementing Rules and Regulations ng DOJ nang palawigin nito ang saklaw ng batas, makaraang alisin ang mga labas-masok at tumakas sa kulungan at persons deprived of liberty na convicted sa heinous crimes at bigyan ng GCTA credits. Sa kabila nito, mariing tinututulan ng mga pamilya ng mga biktima ng karumal-dumal na krimen at ilang grupo gaya ng Volunteers Against Crime and Corruption ang nasabing desisyon ng SC. Kinatigan naman ng Commission on Human Rights ang naging pasya ng kataas-taasang hukuman na isama sa dapat bigyan ng GCTA credits ang mga sentensyado sa karumal-dumal na krimen. Ayon kay CHR spokesperson Attorney Beda Epres, naniniwala silang kahit nakagawa ng krimen ng isang tao ay may pag-asa pa rin itong
magbago. Kahit po ang isang tao ay nakapag-commit ng tinatawag nating heinous crime. Pero dahil nga po merong yung decision sa kanya ay mapatawan siya ng ganito kahabang oras. Pero naniniwala pa rin po kasi kami na ang isang tao ay posible pang magbago habang siya ay nasa loob. At once makapagpakita naman po siya ng kumbaga na nagbago na po yung kumbaga napagsisihan na, tinanggap niya yung kanyang kasalanan at pinagdudusahan niya, pwede po natin siguro siyang mabigyan ulit ng pangalawang tsansa na ma-shorten ng kahit papano ng konti yung kanyang sentence and then eventually makalabas at ma-reintegrate po ulit natin sa society. Para naman kay Attorney Tranquil Salvador, di ng Manila Adventist College School of Law, wala sa Supreme Court at DOJ ang problema. Bagkus ay sa mismong ipinapatupad na batas. Tatanungin natin yung interpretasyon ng batas, which is yan ang primary function ng ating Korte Suprema. Ang ininterpret nila ay batas lang at tama ang kanilang interpretasyon. Kaya sasabihin natin, naku, mali naman yan. Sobra na nga ito mga pinagagawa nila. Ang kailangan po diyang amyendahan ay batas. Kung sa tingin po nila na dapat idagdag yung heinous crime, yung kailangan idagdag yung repeat offenders na yan, at previously na convict, yung hindi voluntaryo nagservisyo na mag-execute na dapat siya makukulong o tumakas. Kung gusto po yang ilagay, sabi ng Supreme Court nga, wala kasi dun sa batas. Dahil dito binigyan din ni Attorney Salvador na nasa Kongreso na ang desisyon upang maplansya ang magkaibang interpretasyon ng SC at DOJ sa GCTA law. Hindi po ang Korte Suprema magsusolusyon doon. Kasi po ang primary trabaho ng Korte Suprema ay interpretin ang batas at ang mga kaso ayon sa tamang pag-intindi nito. Ngayon po, kung sasabihin nila na dapat, ay babalik po tayo sa Kongreso. So Ang doon batas ipapasa po, sa mga Opo. lawmaker. Sa mga lawmaker. Yes po, yun po. Alright. Okay. Po sila dapat maglalabi ngayon. Opo. Sabi Pero- niya, parang kulang po ang batas. Samantala, kumbinsido ang siyasat team na kailangang timbangin ng husto ng Kongreso ang negatibo at positibong epekto ng GCTA law. Bagamat maganda ang layunin nito, sadyang hindi maikakaila na may butas ang batas. Kaya't mahalagang maglatag ang mga mababatas na mga remedyo para maging patas sa lahat upang hindi maabuso ang kontrobersyal na batas. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. Pagkaganyan ang topic, isa sa mga dapat i-consider din yung mga pamilya, no? Sa bagay, at the end of the day, lahat yan nasa kamay ng mga binoto nating mambabatas. Samantala, dire-diretso po tayo. Para sa ating NBI, naku, bawal ito. Madalas bang mga liwa ang ka-live-in mo? Parang marami makaka-relate dito sa topic natin ito. Alamin natin ang kanilang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Madalas bang mga liwa ang ka-live-in partner mo? Nako! Bawal ito! Alam nyo ba na pwede nyong kasuhan ang nangaliwang ka-live-in partner kahit na hindi pa kayo kasal? Kapag harap-harapan o pinangangalandakan ang ginagawa niyang pangangabit, may tuturing itong pang-aabuso laban sa'yo. Maaari itong maging isang batayan para makasuhan mo siya ng Anti-Vowsy Law o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Layunin ng batas na ito ang protektahan ang mga kababaihan at ang mga kabataan na nakararanas ng pang-aabuso, physical abuse man ito o psychological abuse, o yung mga asawa na naaabuso ng sobra mentally dahil sa marital infidelity na ginawa ng partner.
Kaya maaring managot sa ilalim ng Republic Act 9262 o ang Anti-Vowsy Law ang sinumang lalabag. Kapag nahatulang guilty, maaari silang makulong mula 1 buwan at 1 araw hanggang 20 taon at magmulta ng hanggang 300,000 pesos. Bilang danyos lang yan para sa mandatory psychological counseling o psychiatric treatment para sa mga naabuso. Nakasaad nga sa 10 utos ng Diyos na huwag kang mangangaliwa o huwag makikiapid sa hindi mo asawa. Ang babae, minamahal, hindi sinasaktan. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Ayan, calling sa mga nangangaliwa. Teka muna. Kumusta kayo mga kastig? Isang panibagong araw na naman ang gagawin nating mas exciting at astig na stig kasama ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Palagi tayong updated sa mga latest scores at results ng mga inaabangan mong laro worldwide kagaya ng mga PBA, NBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Bukod dyan, pwede mong mapanood ang live sa Arena Plus ang iyong mga favorite local at international sports gamit ang web-based o ang mismong mobile app. Hindi mo na kailangan lumabas pa, kaya saan ka pa? Plus, i-level up ang gaming experience mo kasama ang mga endorsers na sina Scotty Thompson at Barangay Ginebra San Miguel o ng Barangay Ginebra San Miguel at Pinoy Pride Jordan Clarkson ng Utah Jazz. Kaya, what are you waiting for, mga kaastig? Download Arena Plus app sa App Store o manood sa arenaplus.net. Sa Arena Plus, astig sa sports. Remember gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Oras natin sa buong Pilipinas. 31 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ito pag-usapan natin ito dahil yung mga kababayan po natin ay nagtatanong, lalong-lalo na yung mga hindi nakabayad ng milyar. Yung mga hindi nakabayad dahil nakapaloob dito sa sign pa lang na batas nitong si Pangulong BBM, itong New Real Property Tax Republic Act 12001 o Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Ay, haba. In short, ang tawag po dyan sa batas na yan ay RP VARA. Para mas maintindihan natin. Oy, makinig kayo Doon sa mga kababayan natin na nagmamay-ari, lalong-lalo na hindi kayo nakakabayad ng amilyar since sabihin natin mga pandemic. Na problema kayo sa amilyar, ito, papakinggan nyo Nasa linya po natin ngayon, isang abogado po, si Attorney Nelson Gargoles. Attorney, magandang araw po. Ayan. Magandang umaga sa'yo at magandang umaga rin sa mga nakikinig. Okay. Attorney, mas maganda kayo na ang makapagpaliwanag na nitong bagong batas na ito. Though, wala pa itong IRR, attorney, no? Yun na nga. Oo. Kailangan nito ng implementing regulations. Bali, ang nakalagay dito sa batas, kapipirma pa lang ni President BBM. Parang June 13 yung nakita ko Opo. Ngayon, nakalagay dito sa batas, effectivity nito after 15 days pa to. Upon complete publication sa Official Gazette or Newspaper of Circulation. Sa mga siguro, June 30, mga ganyan na mga effectivity niyan. Ngayon, itong batas, dahil nagbigay siya ng period within 2 years ang pagpalit ng mga market values, tapos yung amnesty, nagbigay din siya ng ganyan amnesty within 2 years. So hanggang 2 years, pare pakitanggal mo nga muna yung music para mas maintindihan ko si attorney. So ibig sabihin, yung amnesty ay sa loob lamang ng 2 taon o pwede 2 taon. Go ahead, attorney. Ang nakalagay dun sa batas, sa Section 30, ito nga nasa tabi ko, kasi
bago lang tong batas na to. Binasa Opo. ko nga lang to nung Opo. nung gabi lang eh. Oo. Within 30 days upon effectivity ng batas. Opo. Within 2 years, within a period of 2 years, Oo. after the effectivity ng batas. After 2 years. Nakapaloob din po dito yung kanina nga yung intro ko kanina, ito po ay makakatulong do sa mga kababayan natin na hindi nakabayad ng amilyar for how many years? Tama. Mhm. Oo. Meron lang ditong mga exception. Opo. Ang nakalagay dito, kapag delinquent Oo. which have been disposed at a public auction. So, ibig sabihin, delinquent na, Oo. tapos, kasi meron tayo sa local government code na kapag hindi nakabayad ng amilyar, Yun. pwedeng foreclose, parang foreclosure proceedings yun eh. No? Opo. I-auction yun Opo. ng local government. Pagkatapos kung naibenta na yon, hindi nakasama yon doon sa amnesty. Oo. Yung pangalawa, Oo. meron daw na real properties na tax delinquent, Mhm. tapos nagkaroon ng compromise agreement Mhm. between doon sa landowner saka doon sa LGU. LGU. Mm. Hindi na pwede yun kung may compromise agreement. Kumbaga para kung tumakbo na yung proseso dahil sa Oo. delinquency na nangyari, hindi ka Delinquency. nakasali. Oo, hindi ka nakasali. Okay. Pero yung sa public auction, tinignan ko, dispose eh. So, ibig sabihin, naibenta na. Naibenta na. Pero kung Oo. sakaling, siguro ongoing pa lang, meron ng, dineclare ka ng delinquent, Oo. hindi pa siya na-auction, pwede pa siya mahabol. Oo. Oo, ganun na naman. So pwede ka pang nangyari. umapila kung sakasakali, Pwede pa, attorney. oo. Pwede natin gamitin yung provision ng batas. Teka muna, may amnesty yan. Apply ko muna yung amnesty. Hindi pa naman siya, wala pa naman highest bidder, hindi pa naman siya na-dispose ng local government. Pwede pa. Lalo na kung sabihin natin pagka ilang panahon na siyang na-publish at wala namang nag-i-inquire at wala pa namang negosasyon. nag-ongoing, Oo, di ba? walang negosasyon na nangyayari. Pwede Tama. pang ihabol, pwede pang gamitin tong batas na to. Ang bottom line natin, hanggat hindi pa siya naibenta eh. Oo, Na-dispose eh, ang nakalagay sa batas eh. So, from the period before that, pwede. Okay. Regardless ba ito, attorney, kahit ilang taon na hindi nabayaran yung amilyar? Oo, wala siyang sinasabi. Di Oo. regardless ng number of years. Oo. Oo. So, pwede... Teka, meron pang isa Sige, go na ahead po. sinasabi niyang exception sa amnesty. Letter C, sa section 30. Opo. Real property subject of pending cases in court for real property tax delinquency. Pag nakaso na. Pending na sa korte yan, Oo. tiningil ka na, Oo. judicial process, Oo. hindi na pwedeng i-avail yung amnesty. So Yun na yung tatlo na yun. Oo. Ulitin natin yung tatlo. Yung Sige, go una, ahead po. Go ahead po. Delinquent na yan, tapos na-dispose na yan sa public auction. Okay. Hindi na pwede. Okay. Pangalawa, nagkaroon ng compromise agreement between taxpayer saka dun sa LGU. LGU, O sige, ito na lang bayaran mo. Yan, compromise agreement yun eh. Oo. Pangatlo, nasa korte na sinisingil ka na ng local government sa delinquent taxes mo. Okay. Yun yung tatlo. Paano, attorney, kung talagang hindi nakabayad for how many years, regardless kung sabihin natin 10 years, 20 years, mga ganon, paano kung hindi ka talaga nakabayad at wala namang kaso at wala namang hindi na-publish, hindi siya, hindi na-check ng LGU, parang napabayaan na lang, pwede ka pa bang umapila? Ito ngayon yung nakalagay sa batas. Yun. Dun sa section 30. Opo. Basahin natin ha. Opo, go ahead There po. is hereby granted a real property tax amnesty which shall cover penalties, surcharge, interest, may wording sa batas from all unpaid real property taxes. Okay. So, from all unpaid, hindi distinguish ng batas. So, ilang number of years. Tama. Including special education fund, idle land tax, and other special levy taxes. So, dito sa batas, malinaw na all unpaid.
So, walang distinction kung ilang number of years. Iyon. So, ibig sabihin, magandang balita talaga yun sa mga kababayan Oo. natin. Oo. Minsan nga may nagtanong nga sa akin, Oo. di pinakita niya maraming delinquent. Mm. Doon sabi ko, abangan mo na lang Oo. yung amnesty Oo. bago ka magbayad. Oo. Sayang. Oo. Lalo na, pagka hindi ka pa naman napapadalhan ng LGU na letter na nare-remind ka na hindi ka pa nakabayad at wala pang kasong nangyayari. Alam mo, kasi notice pa lang naman yun. Sa bagay. Notice pa lang yun, wala pa yun sa korte. Tama. Tapos notice pa lang yun, hindi pa yan na auction, hindi pa na ibenta, pwede pa rin yan. So pwede Basta rin. yung titignan natin yung point. Anong point ba yan natanggap? Oo. Diba? Oo. So kahit may na letter of notification ka from the LGU reminding you of your tax Delinquent ka requirement, na. Oo. pwede ka pa rin umapila. Oo. Ganito kasi yan Opo. May mga due process naman yan. Oo. Bago yan maibenta, may auction. Apo. Pag sinabing due process, maraming series na mga letters, hearing. Yes. Siyempre, bibigyan ka ng right na Sumagot. tingnan mo na. Oo. Yan. Oo. Oo. Kailangan sumagot So, ka. right to justify, right to protest, ganyan ang mga assessment. So ibig sabihin, attorney, kapag hindi ka pa sumasagot, wala pang kaso, hindi pa na-publish, wala pang pinag-usapan. Bago dumating, Pwede kasi ba? bago dumating yan, Oo. alam mo, ito naman din napansin ko sa government. Kasi dati rin naman akong nasa BIR examiner ako for 15 years. Tapos ako, ngayon kinuha ko na consultant sa Department of Finance. Alam mo yun sa experience ko sa mga government, hanggat maaari yan, ayaw nila yan na nakakawawa din ng taxpayer na in-auction na limbawa, Oo. ayaw din naman nila napupunta sa korte. Kahit sa BIR, yung mga assessment na yan, ayaw nila napupunta yan hanggat maaari sa korte. Oo. Kaya kahit may dyan, alam mo, nagkaroon ng mga deficiency taxes, delinquency, papakinggan pa rin yung taxpayer niyan. Sasabihin niya, ano ba talaga yung mo, may makikipag-usap, ano Tama. ba pwede mong gawin? Tama. Yan. Ang nangyayari lang kaya umaabot yan sa dulo. Umaabot sa korte, na auction. Kasi ilang letter na ang pinadala, tapos ini-snub mo pa yung Oo, gobyerno. hindi sumasagot. Yan, Oo, hindi sumasagot. Yan. Hanggat maaari gustong-gusto niyan Oo. na makipag-usap tayo. Ang problema, attorney, maling tao yung mga napagtatanungan. Yung pa isa. Tapos meron yung iba makikialam Oo. na, kaya ko yan. Doon pa, lalo palalalain ng sitwasyon. Oo. Ang mga payo ko naman dyan, kahit sa mga BIR offices, kahit sa government agency, ikaw na mismo, yung taxpayer na mismo, ang pumunta dun sa tanggapan na mismo. Tama. Kung halimbawa, meron mga officer of the day yan eh. Tama. Sa BIR, meron yan eh. Tama. Ngayon, doon sila pumunta sa officer of the day, doon sila humingi ng tulong, tutulungan sila niyan. Tapos kung medyo masungit, halimbawa lang, pero bawal na ngayon yun. Oo, tama. Hindi ka tulad ng araw, Oo. pwedeng masungit. Ngayon, sa dami na ngayon ng mga batas Oo. para bumait ang mga government official. Oo, tama. Elevate mo. Oo. Elevate mo. Baka pwede makausap naman yung bisor Oo, o tama. yung head. Iaakyat-akyat ka lang. Tama. Okay, ulitin lang natin na i-reiterate Okay. lang natin, attorney, yung IRR, mga kailan kaya ito lalo na kasama na yung publication? Ang effectivity nito, ng mga kwenta natin, ito mga katapusan ng mga, June 13, mga June na to, mga July. First week ng July, o last week ng itong June na to. Oo. Tapos ang implementing regulations, nagbigay lang naman siya within 3 months. After the effectivity ng batas, Section 36 to eh. Yung DOF dapat maglabas ng IR, Implementing Rules and Regulations. Regulation. Oo. Para magamit na rin ng ating mga kababayan dahil magandang balita po ito, lalong-lalo. Tama. Magandang balita ito sa mga yung iba sinadya, yung iba hindi sinadya na bayaran. Oo, yung amilyar. Tapos, ang payo ko na rin, kasi ito madalas ako, syempre property owner din ako. Pag nakapag-avail na kayo ng amnesty, kasi babayaran mo naman din yung real property tax, di ba? Tama. Taon-taon yan, di ba? Ang magandang bayaran yan,
mga December pa lang. Ano ba, babayaran natin yung 2025. Yes. So December pa lang 2024, Oo. pumunta na tayo sa LGU, bayaran natin ang milyar at meron mga discount. O yun. 20% discount, 15% discount. Oo. Ayan, kahit sa mga LGU, napansin ko naman Oo. na meron mga parang early bird discount yan eh. Oo. Yun yan ang tawag nila dyan. Oo. So Saka- next time, Oo. after mag-amnesty, bayad na ng mga December pa lang. Yun. Kaya napakaganda. Tama yung sinabi ni Atty. kanina na kapag ka nakakuha kayo ng mga letter na ganyan, makipag-usap kayo dahil ang LGU ayaw din ng kaso eh. Tama. Kasi syempre, resources din ng government yan. Pupunta pa lang sa korte. Oo. Imbis na ibang na lang yung gagawin nila, di ba? Oo. Tama. Ganon din tama. sa BIR. Yung Tama. mga tax assessment cases. Nako. Ganon din yan. Oo. Attorney, wala na ho akong masyadong oras mag-part 2, mag-part 3 tayo dito dahil meron pa akong Alright. ibang katanungan regarding dito sa zoning na ito, regarding din sa Yan. digitalization Yung nito. kabilang side dyan, Tama. medyo ano naman yan. Oo. Medyo konting mapipiko ng mga taxpayer. Iya. Yan. Hindi, yung international standards, medyo type ko yun na attorney. Kumbaga, hindi na idadaan sa mga LGU yung mga dokumento, digitalization na, digitation na, lahat na, internet na, di Hindi. ba, attorney? Pero alam mo, part yan, yung mga assessor's office din natin, mga BIR din na yan, mga appraiser na yan. Yes, oo. Sa pag-formulate niya ng mga market values. Ayan pa, Kaya isa. hindi rin natin maiwasan yan. Ay, naku, marami pa tayong pag-uusapan dito. Attorney Nelson Gargoles, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIC. Okay. Thank you very much. Isa pong abogado, yan, nagpaliwanag po sa atin na tinatawag na RP Vara. Pag-usapan po natin sa mga susunod na panahon dahil ako marami rin akong tanong dito. Yung amilyar pa lang ang pinag-uusapan dito. Yan po si Attorney Nelson Gargoles. Ronda Pilipinas. Oy, teka muna. Sa lahat ng mga taga-Cagayan dyan, ha? Happy Agaw-nak Cagayan o Cagayan sa inyong lahat. Yan. Fiesta ba yan? Yung ba yung fiesta, no? Oh, happy fiesta. Oh, sa mga nahihirapang mag-isip ng ihanda sa mga paparating yung mga celebration, siguradong mabubusog ang inyong mga loved ones at ang inyong mga bisita sa Comeya. Mapa-anniversary, birthday o simpleng merienda, tiyak na mabubusog ang buong pamilya at mga bisita sa Comeya Bihon, Comeya Palabok at Comeya Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya. Basta't busog ang buong pamilya at mga bisita. Ibig kong sabihon, Comeya 3Q Bihon. Ay nako, masarap talaga! Ronda Pilipinas. Diretso ko na dito, doon sa mga nagkakape. Baka kayo nagkakape. Coffee time ngayon sa mga opisina. Kung ikaw ay nagkakape, coffee lover ka ba? Ay, meron din ho kaming MX3 Coffee Mix para sa iyo. Meron niyang vitamin C, calcium with antioxidant benefits at cholesterol free pa yan. Ito pa, ang MX3 Coffee Mix ay low-acid coffee na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. Kaya naman, ano pang inaantay nyo? Ano pang inaantay mo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide. O kaya bumisita sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa 0918-888-8693. Samantala, oras po natin sa buong Pilipinas, 6 na minuto ba bago mag-11 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa PCSO. Oy, magandang araw lalong-lalo na kay GM ng PCSO, Mel Robles. Sir Mel, magandang araw. Salamat muna sa pagdalaw dito sa amin at magandang araw sa lahat ng mga nasa opisina ng PCSO. Kahit tawid dagat kayang hatiran ng tulong ng PCSO. Alam mo ba? Dahil meron silang tinatawag na Sea Ambulance. Narito yung special report. Talagang hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Kahit tawid dagat, kayang hatiran ng tulong medikal ng ahensya dahil mayroon na silang Sea Ambulance. Ayon naman kay PCSO General Manager Mel Robles, target nilang mabigyan ng Sea Ambulance ang lahat ng mga munisipalidad sa mga probinsya. Maraming municipalities ang hindi accessible by road. Island, Tama. 7,100 tayo. Tama. No? So,
We intend to give at least for this year mga 3 muna. And then later on, ang objective is to give every province. Kasi medyo high maintenance ito eh. And then province siguro ang pwedeng mag-detail kung saan mas kailangan, no? Yun ang aming goal. For the rest of the term ni Presidente, makapagbigay kami ng Sea Ambulance. Sinabi rin ni GM Robles na utos ng Pangulo na bigyan ng kalidad na serbisyo ang mga Pilipino. Ang utos ng Presidente, dalhin yung serbisyo sa tao. And what better way to give the services sa tao ng ambulansya? Kasi yun ang pinakakailangan nila. Lalo na yung mga bayan na walang ospital. So makiki-ospital sila sa region, sa provincial. Pero at least kailangan lang maihatid and with dignity. Sabi ko, hindi naman naka-monoblock. Buwat-buwat sa monoblock na ganun. So kailangan din may dignity yung tao and convenience din. Hindi rin mahawa yung mga nagmamaneho. Kung magkaroon ng ganung sitwasyon, meron tayo, ready tayo. At the very least, yung minimal lang. Merong stretcher, may oxygen, in fact may wheelchair pa yun. So we give them the services that they deserve. No? At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Para sa ating balitang pabalakasan na Filipina tennis sensation Alex Ayala, bigo, hindi nakapasok sa Wimbledon main draw. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Malabo nang makapasok sa main draw ng Wimbledon ang Filipino tennis star na si Alex Ayala. Ito ay matapos siyang talunin ni Lulu Sun ng New Zealand sa set scores na 7-6 at 7-5 kahapon oras sa Pilipinas. Sa unang set, lamang si Ayala sa set score na 5-2, ngunit muling nakabangon si Sun na 23 years old lamang. Naipwersa man ni Ayala sa tiebreaker ang unang set, hindi pa rin ito naging sapat para maungusan ang kalabang New Zealander. Dahil sa pagkatalo, napurnada ang dapat ay historic feat ni Ayala na maging kauna-unahang Filipina na sasabak sa main draw ng isang Grand Slam tournament sa tennis. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.net. Sa Arena Plus, astig sa sports. Ayun! Okay. At yan po ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Pero bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Ang ating patama quote of the day ay, ang sorry ay para sa mga bagay na hindi sinasadya at hindi para sa mga bagay na paulit-ulit ginagawa. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng love? What is love? Love means you never have to say you're sorry. Yan. So, ibig sabihin, wala kang gagawing kapalpakan para ikaw ay mag-sorry o makasakit. Di ba? Yan ang totoong meaning ng pag-ibig. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at tamayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topasio with Miss Juvie de Guzman. Happy weekend! Maraming salamat, Pilipinas! Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda.
AM radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital news accounts, Facebook, YouTube at DWIZ news website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.